Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tulo ka individual nga nalambigit matud pa sa illegal nga quarrying sa Davao City, dakpan sa NBI. 4 anyos nga lalaki, patay human gipaak og latagaw nga iro sa General Santos City. Ang biktima naturukan na og 3 ka doses sa anti-rabies vaccine una mipanaw. Klase sa pipila ka eskwelahan sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental ug Davao de Oro kanselado tungod sa gipaabot nga taas nga heat index. Human ang sobra 2 ka bulan nga wala makatungha sukad na hitabo ang magnitude 7.8 nga linog, balik face-to-face classes na ang mga pampublikong eskwelahan sa General Santos City. Og subay sa Kadayawan Festival 2026 sa Davao City, kinsa kaha ang makoronahang Hiyas sa Kadayawan 2026 karong gabi. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sikop ang 3 ka lalaki tungod sa matud pa illegal quarrying sa Davao City. Sumala sa NBI 11, ginaimbestigahan na sab nila ang posibleng kalambigitan sa pipila ka barangay officials sa mong illegal nga kalihukan. Ani report ni John De Esteban. Gikasa sa National Bureau of Investigation Region 11 ang operasyon batok sa matud pa illegal quarrying sa barangay Malamba, Marilog District, Davao City nitong Miyerkules hapon. 3 ka lalaki ang naabtan nga matud pa nagahimo sa maong illegal nga kalihukan. Sa site talagang naabutan natin na nag-ooperate sila sa illegal quarrying activities. Arrested on site yung backhoe operator at saka yung 2 operator ng dump truck. Loaded na rin kasi yung dump truck nung maabutan natin. Tapos naguhukay pa rin yung backhoe that time. Wala na mihatag og pahayag ang mga dinakpan nga balhog na sa custodial facility sa NBI 11. Kinsa mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995. Ginaimbestigahan na sab sa ahensya ang posibleng kalambigitan sa pipila ka barangay official sa illegal quarrying sa lugar. Kaya may marching order yung regional director to expound the investigation kasi may mga lumulutang na mga pangalan ng mga barangay officials. Although, hindi lang makumpleto muna. So sabi niya, kung makumpleto natin, heads will roll. Magpa-file tayo. Which barangay? On-site barangay, may yung mga equipment na ginamit. So, pag-aari ng kabilang barangay. Mismo ang Davao City Environment and Natural Resources matud pa ang nagreklamo sa NBI kalabot sa giingong illegal quarrying sa nasangpit nga lugar. Yung flow ng river talaga, nasisira na eh. Napondo na yung tubig, tapos pagka nag-release ng tubig yung dam, ngayon, bababa lahat. So, catch basin yung city natin, kaya bumabaha talaga eh. Notwithstanding dun sa sinasabi nilang flood control, but we believe na isa to sa dahilan. Sumala sa Mines and Geosciences Bureau, Region 11, nga ang illegal quarrying dili regulated, busa dili mahibawaan kung unsa kadaghan ang ginakuhang mineral resources. Makapasamot sab daw kini sa baha, labi na kung kusog ang ulan. Patay ang 4 anyos nga batang lalaki human mapaakan matud pa og latagaw nga iro nga gituuhang dunay rabies sa General Santos City. Kabanay sa biktima, natingala kung nganong namatay ang ilang anak bisan pa man nga naturukan na kini og 3 ka doses sa anti-rabies vaccine sa usa ka pampublikong ospital. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagbangutan ang kabanay sa 4 anyos nga batang lalaki nga namatay niadtong Biyernes sa Barangay Sinawal, General Santos City. Ang maong biktima namatay kuno gumikan sa rabies activation sa lawas, human napaakan og latagaw nga iro nga miatake sa bata niadtong July 9 sa hapon. Sumala pa, kauban niini ang iyang inahan nga namalit og sudan sa usa ka lugar sa maong barangay diyang nahitabo ang insidente. Nakaangkon og samad pinaakan sa nawong og dalunggan ang bata. Gilayon matud pang gidala sa pampublikong ospital ang bata. Apan, gilimpyuhan lang daw o gitahi ang samad o gihatagan og anti-tetanus vaccine ang bata. Kinaugmaan pa daw kini naturukan og unang dose sa anti-rabies vaccine.
Apan human ang ikatulong dose, nagpakita daw og senyales sa sakit nga rabies ang bata. July 17 ang last niya nga kanang inject. Di kapi po ko kanang okay na akong anak kay lagsik lagi kayo, walay hilanat, walay gibati. Pero tong kuan sir August 6 sa udto, mga alas 12. Nagreklamo mangod siya sakit daw ang iyang tiyan. Di kabi po ko kanang normal lang nga sakit ba, gipainom pa na kog tambal. Kaya pagagabi na sa size, okay pa siya, mainom pa siya tubig, mainom pa siya tambal. Pero mga alas 10 na sa gabi sir, mukuan naman siya, mahadlok siya tubig ba, mura siya malumos. Mo to pagkabuntag ana, gidagan na mo sa emergency, kay gipa-admit na mo. Nya, pagkakuan ana, mura naman siya makuan ka ng hangin god, mahadlok siya hangin, mura siya malumos. Mo to gikuan siya, gidextrosan man siya, gibutang sa isolation room. Apan ang maong bata, namatay gihapon kinaugmaan. Gilayon kining gilubong isip protocol aron di mo kuyanap ang sakit. Gumikan sa hitabo, natingala ang kabanay kung nganong namatay ang ilang anak bisan pa nga bakunado og anti-rabies. Sir, nga nung nahulog man og rabies akong anak nga, kumpleto man siya sa iyang kuan, kanang anti-rabies kanya nga inject ba. Mutoy katingalahan dyan ako. Sumala sa ospital kung asa gi-akomodar ang bata. 4 ka doses daw ang sagad ginahatag, apan wala na nakaabot ang bata ni ini. Duol sab sa ulo ang samad pinaakan sa bata. Unfortunately, umabot siya ng 3rd dose pero hindi na siya umabot ng 4th dose. We categorize yung mga sugat or kagat ng aso. Pag pumunta kayo dito, nakaka-categorize kayo. Yung pasyente category 3, masyado nang malapit sa ulo. Meron tayong binibigay na immunoglobulin which is active nung binigay yung bakuna. Pangutana sab sa amahan sa bata, ngano daw langan ang paghatag og bakuna sa maong biktima. Ila pa mang gipadilay ang pagkuhan sa inject sa bata nga pinaakan man unta sa emergency yung kay ito kailangan palag maulahin ang tatong antitetanus ma-injikan lang unta sakit yung kay mawad-an kang anak gyud. So dumating siya July 9 ng gabi napauwi siya at the same time the same night, no? So ibig sabihin meron po kaming ginagawa dito sa emergency room natin na dapat naasikaso yung mga pasyente within 4 to 6 hours. So siya yung pasyente by record nalinis yung gamot, yung sugat, natahi yung sugat, tapos nabigyan siya ng antibiotics, nabigyan siya ng anti-tetanus, and napauwi natin siya on the same night and asked to come back for the vaccination in the morning. Gilimod sab sa ospital nga expired ang maong bakuna. Taliwala ni ini, kini ang giawhag sa maong ospital. We remain with the advice na kapag nakagat kayo ng aso or pusa, na-scratch kayo ng aso or pusa, you really have to do consultation. We categorize our patients, kinakategorize kayo kung 1, 2, and 3, kung kailangan nyo ba mabakunahan o hindi. Gumikan sa insidente, gipangita karon sa Citibet ang maong natagaw nga iro kung ugaling makitaan pa alang sa saktong disposisyon. Nagpaygayon sab gini og anti-rabies vaccination sa matag iro nga makitaan sa maong barangay. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Humanang sobra 2 ka bulan nga nasuspende ang pagsugod sa klase sa General Santos City tungod sa magnitude 7.8 nga linog ni atong June 8. Hingpit nang nabalik ang face-to-face classes sa syudad karong adlaw. Giubanan og hatod sa mga ginikanan o guardian kining mga estudyante sa mismong tulunghaan niini sa General Santos City SPED Center karong adlaw human balik face-to-face classes na sa lungsod. Subay sa hugtanong pagpatuman sa seguridad, kamatikda ng mga presensya sa PNP personnel. Strikto sab nga gina-check sa mga security guard ang dala nga bag sa mga estudyante. Sa gipagulang anunsyo sa lokal nga panggamahanan, ang resumption sa klase nagdepende matud pa sa structural integrity clearances, occupancy limitations, laki prescribed school safety and disaster preparedness protocols. Sa gabayan sa Department of Education, ang unang 2 ka adlaw sa balik face-to-face classes, kinahanglang i-prioritize ang mental health and psychosocial support services ug disaster preparedness and safety orientation alang sa learners ug school personnel. Duna sa ipahigayon nga daily earthquake preparedness exercises, lakip campus-wide earthquake evacuation drills bisan ikausa matag quarter.
Gipatuman na sa Cagayan de Oro City LGU ang mas gipakusgan nga road clearing operations. Unang gironda ang palibot sa Cogon Market di nagkadayang istruktura nga nakababag sa sidewalk ang gipangkumpiska. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gipangtumba nga mga estante nga nakababag sa dalan. Pagkumpiska sa mga nagkadayang istruktura nga sagad mga butanganan ug mga panindang gulay ug prutas. Pipila lamang kini sa eksena diyang gisugda na sa Cagayan de Oro City LGU ang halapad nga road clearing operation nga gisugdan sa Cogon Public Market lakip na sa mga dalan palibot niini. Usa sa mga gironda ang dalang JR Borja Avenue at bang mismo sa Cogon Market. Usa-usa nga gipangsita ang mga gagmayng estante sa mga mangayuhay og relo. Ihay sab sila sa pagpanghipos aron dili makumpiska apan ang ubang estante nga walay tag-iya atol sa clearing operation gipangkumpiska. Miabante sab gilayon ang team ngadto sa dalang Captain Vicente Roa og Hay Street. Dinhi nasita ang mga naninda og bulak ug prutas tungod sa ilang gitukod nga makeshift tents. Gipangkumpiska sab kining water drinking stations nga anaa kilid mismo sa barangay hall sa lugar. Hangtod nga miabot ang team sa dalang Osmeña ug gipangsita ang mga sidewalk vendor sa lugar. Gisita sab ang mga habal-habal palibot sa Cogon kung aduna ba sila'y permit. Diyang gisuta na sayran nga expired na kini, butang nga gimanduan sila nga asikasuhon ang ilang permit sa LGU. Gipangtikitan sab ang mga motorsiklo ug sakyanan nga illegal nga nagparking sa kadalanan. Gilibot sab sa team ang renters sa Cogon Market diin nakita nga sagad kanila nakalapas gyud sa gitaganang espasyo alang kanila. Gani emosyonal pa ang usa ka tindera diyang nagtuo nga kuhaon diretso ang iyang mga paninda. Mga sagunsa. Sagunsa man siya. Para lang makapalit kong tambal. Sige ko balik-balik sa ospital. Wala pang iabot kaya tapos sa balaya kong anak. Wow, dili lagi ko musupag. Sir, permi mang kukuan. Dailuan lang ko. Hinoon, gipasabot sa team kaniya ang ilang tumong o gitagaan og tsansa nga makapanghipos og dalhon ang mga gamit sulod sa iyang stall. Sumala sa road clearing team, sagad kuno nagmagahi sa pagsubay sa balaod kung asa ang uban pa mibungat nga gabayad kuno sa pipila ka mga individual aron makapaninda kilid sa dalan bisan gibawal. Kita na ko aktual ang mga tao gito rin mga gahi. Dagan excuses no. Managyanyo na ko nga magtinabanga kung data kay puro ra matatagay di Oro. Hindi na tatamagahi, makinaya lagi nga taking advantage over the other. Dugang itsua nga ang mga nakumpiskang butang ang ayan pang ipananghid kang Mayor Uy kung tugutan ba nga iuli pagbalik sa mga tag-iya niini. Well, pag bubalik sila, wala tayo problema. Ato na tayo patawag ka Mayor, if ever kin mo igahi, then we will file charges against them. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Mga kapuso, ning bag-uhay lang nakasinati kita og gamayng pagtayog dinhi sa Davao City. So sa ato mga kapuso, hulaton nato ang abiso gikan sa FIVOX kung unsa kusog among linog. So mga kapuso, mag-amping kita kanunay ug atong hinumdumon ang abiso sa atong mga lokal nga kagamhanan. Samtang gipalimpyo sa kadalanan ang mga kalalakinan nga nalambigit sa kagubot sa Freedom Park sa Barangay Peña Plata sa Samal Island ning bag-ulang. Sa impormasyon gikan sa lokal nga panggamhanan nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, gipaymangnuan sa mayor ang maong mga individual nga likayan ang mga insidente nga makatandog sa kahusay ug kalinaw sa isla nga mamahimo sa makaapekto sa publiko. Gibarugan sa mayor nga walay lugar sa Samal ang maong mga matang sa kagubot ug andam nga mopasaka og reklamo batok sa mga responsable niini aron mahimong pagtulunan sa uban. Gisilutan ang mga individual o community service o ipanghinaot nga magsilbi kining leksyon kanila aron magbaton og disiplina, respeto sa komunidad ug mutabang sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw. Giklaro sab sa mayor nga ang mga miatubang sa iyang opisina ang mga miuwang ug nadamay sa kagubot apan dili ang mga nag-una-una. Butang nga nagbahad siya ngadto kanila nga ipasundo sa tagsa-tagsa ka manimalay o panimalay kung dili gihapon mo surrender.
Patay usa ka 41 anyos nga lalaking mag-uuma human gitigba sa laing mag-uuma sa Purok 1 Palo 5 Kapatagan Digo City, Davao del Sur. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao sa investigasyon sa Digo City Police Station, nagbaktas padulong sa umahan ang biktima nga usa ka harvester dihang kalit gitigba sa makadaghang higayon sa 47 anyos nga lalaking sospek nga harvester sab. Nakayagom kini og tinigbasan sa ulo ug ubang bahin sa lawas nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Giling nadakpan ang sospek nga wala pa ipahayag. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa pagpanigbas. Hapit na mahuman ang naguba nga dike sa Matina Gravahan sa Davao City. Sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao kang Dean Ortiz ang tigpamaba sa DPWH Region 11. Gibana-bana ang ana-ana sa 80% ang kahumanan sa pag-ayos sa dike. Sa karon ang ginatrabaho ang pavement sa daplin sa sapa. Dugang ni Ortiz, gibarge na lang sa kontraktor ang mga gigamit nga materyales ug mga ekipo o gilaumang mahuman ang pagtrabaho sa mga musunod nga semana. Sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao sa residente sa lugar nga si Waray, 3 ka bulan na nga gitrabaho ang dike. Dakong tabang daw kini aron maminusan ang pagbaha sa ilang lugar. Kay numduman nga Pebrero 2024 dihang naguba ang dike human sa kusog nga bulog sa tubig baha tungod sa mga pag-ulan. Ika-35 nga Mindanao Business Conference kon MinBizCon formal na nga gibuksan sa Cagayan de Oro City. Mga dagkong negosyante sa nasod nagkatapok sa syudad alang sa duha ka adlaw nga business forum. Gipanguluhan ni Philippine Chamber of Commerce Incorporated President Ferdinand Ferrer ang pagbuka sa ika-35 nga Mindanao Business Conference sa Cagayan de Oro City. Kauban ang mga local ug international business guru, ilang hisgutan ang mga angayang ibubo nga investment sa Mindanao, ilabi na sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Nakasentro ang business forum sa pagtubag sa mga suliran sa mga negosyo nga apektado sa paglihok sa presyo sa basic commodities dala sa geopolitics tension. Hisgutan sab ang mga posibleng lakang sa gobyerno aron matubag ang kakulangon sa infrastruktura nga usa sa makaapekto sa paglihok sa mga produkto sa Mindanao. Sa Day 15 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagkainitan ang defense ug prosecution sa cross-examination kang Commission on Audit Auditor Sailin Del Campo. Ani report. Una pa ang cross-examination atol sa Day 15 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pipila ka higayon nga nagkainitan ang prosecution ug depensa. Gialmahan sa prosecution ang paggamit sa depensa sa kopya nila sa mga dokumento sa cross-examination. Lakip sab ang pagpunto ni Attorney Lorna Capunan sa misleading questions daw sa depensa sa mitestigong Commission on Audit Auditor Sailin Del Campo. Apan sumala ni Attorney Christine Ferrer sa depensa, pwede kini. Giuhang sila ni Presiding Officer Senador Cheese Escudero. Sa pagsugod sa cross-examination, migawa sa pagpangutana sa depensa nga wala man nasita ang mga lahi daw nga pangalan sa mga acknowledgement receipt nga gisumite sa Office of the Vice President. Sa cross-examination kang COA Auditor Del Campo, gihimug-atan sa depensa nga ubos sa joint circular, dili otomatikong nagapangayo og resibo ug pwede na ang acknowledgement receipts. Apan giklaro sa COA, nagapangayo sila og lahi nga pruweba alang sa ubang confidential nga galastuhon nga walay nahatag ang bise kundi AR lang. Gipunto sab sa depensa nga wala sa notice of disallowance sa COA sa OVP ang fictitious o mga lahi nga pangalan nga midawat sa Confi funds. Sumala sa depensa, nakalakip sa liquidation sa Protective Intelligence Operation Report nga gigamit ang parte sa Confi funds sa pagsiguro nga luwas ang bise sa pagtambong sa iyang mga aktibidad. Gikwestiyon ka na sa prosecution kay dunay kaugalingong security group ang bise nga ginasweldohan. Kinahanglan sab daw nga gi-coordinate kini sa law enforcement agencies nga wala daw gihimo sa bise. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Klase sa pipila ka mga eskwelahan sa Northern Mindanao ug Davao Region kanselado karon ug ugmang adlaw tungod sa hulga sa grabing init nga panahon. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Pinasikat sa gipagulang kamanduan sa Cagayan de Oro City LGU, kanselado ang tanang klase
Agosto 13 ug 14 sa tanang grade school ug high school sa pampublikong eskwelahan sa lungsod. Samtang anaa sa desisyon sa school heads kung kanselahon ang klase sa mga pribadong eskwelahan. Kini aron malikayan ang mga posibleng epekto sa panlawas sa mga estudyante, human nagpagawas ang pag-asa ug advisory sa posibleng pag-igo sa delikadong heat index nga moabot sa 43 degrees Celsius. Samtang 24 sa 25 ka mga lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental ang nagdeklara sab sa susamang class suspension sa samang adlaw. Hinoon ang mga lungsod sa Kinugitan, Salay ug Balingasag, balik klase na ug mga adlaw Agosto 14. Sa New Bataan, Davao de Oro, gisuspende sab ang face-to-face classes sa lungsod tungod sa grabing kainit sa panahon. Sa pahayag nga gipagawa sa lokal nga panggamhanan nga nakuha sa GMA Super Radyo Davao, sukad sa mga nakalabayng adlaw, dili moubos sa 40 degrees Celsius ang natalang heat index o kainit nga nabati sa tawo nga posibleng muhatod og peligro ilabi na sa mga estudyante. Hinoon, ipatuman ang blended learning modalities o gimanduan ang mga magtutudlo o mga personahe nga mo report gihapon sa mga nagkadaiyang tulunghaan. Ang mga dunay klase sa gabii, ilabi na ang mga kolehiyo magpadayon sa face-to-face nga klase. Una nang nagpahimangno ang Department of Health Region 11 nga magsuot og komportableng sinina, magdala og payong ug paypay. Likayang mabulad sa adlaw ug kanunay moinom og tubig karong grabe ang kainit sa panahon. Angayan usab nga likayan ang mga tamis nga ilimnon, kape, alkohol o mga energy drink tungod posible kining moresulta sa dehydration. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Karong gabi na mahibaw-an ang bagong hiyas sa Kadayawan atol sa Coronation Night nga ipahigayon na unya. Atong sayro ng mga katikaran dito karon sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, natin din karon sa USAP Gymnasium and Cultural Center din hipahigayon ang hiya sa Kadayawan 2026. Usa kini sa mga highlight events no sa Kadayawan Festival 2026. Gani inyuhang makita no dinhi sa ako ang likod nga andam na gyud ang entablado para sa hiya sa Kadayawan 2026. Ug gani nakaplastar na ang mga lingkuranan alang sa mga mananaway. Kining hiya sa Kadayawan 2026 dili physical beauty ang nagunang sumbanan kun dili kung unsa kalalom ang ilang kahibalo kalabot sa ilahang kultura ug tradisyon ingon man ang ilahang advokasya. Ang mamahimong hiya sa Kadayawan 2026 mamahimong cultural ambassador nga mao promote no sa mga programa sa turismo sa Dakbayan sa Davao. Katong mga gusto pa moapas pwede pa gyud kaayo kay alas 6 sa gabi magsugod ang Kadayawan or ang hiya sa Kadayawan 2026. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Samtang mga kapuso, bagong miabot lang nga balita mga kapuso sa nahitabong pagtayog kaganina lang sa makita nato sa inyong TV screens. Live ka na mga kapuso sa Barangay Lagaw sa General Santos City nabati sabang kusog nga linog ug gani dunay gidala sa mga rescuer kay dunay nakuyapan. So as far as we know mga kapuso kana pa lang sa karon ato pang subayon kana nga detalye sa mga panghitabo din sa General Santos City. So ato mga kapuso din sa General Santos City, amping kita kanunay. Klase-klaseng pagkaon ang gibida sa atol sa paglusad sa Halal Expo 2026 sa Iligan City sa tinguha nga mas mapalambo pa ang halal industry sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Dili lang para sa mga sakop sa Muslim community, apan para sa tanan nga nangita og limpyo og luwas nga pagkaon. Kinimatod pa ang target sa Halal Expo 2026 nga gipahigayon sa Iligan City. Target niini nga mas maila og mapalambo pa ang halal industry sa lungsod. Matod ni Attorney Muhammad Shuaib Batara sa National Commission on Muslim Filipinos nga ang halal kay usa ka Arabic word nga nagpasabot nga permissible o lawful. Here's something many don't realize, no? Sa Islam, almost everything is halal. Sa Islam, almost everything is halal by default, okay? So, in Islamic law,
in Islamic law, in Sharia, it doesn't give you a long list of things that you're allowed to do. Instead, it starts from yes and only marks those who are specific exceptions. So halal isn't really about restriction, it's a built-in green light. Built-in na green light na pwede ka mag diretso dito. Green light for vast majority of daily life. So, Gipakita sab sa mong expo kung unsa ang saktong paagi sa pag-ihaw sa usa ka hayop subay sa paaging halal. Kinahanglan matud pa nga walay sakit ang hayop ay ihawon sa limpyo ug dili kontaminadong lugar. Importante sab kuno ang saktong pag-andam niini aron malikay sa kontaminasyon. Apan una mahimong halal certified ang usa ka kan-anan, muagi pa kini sa inspeksyon sa usa ka halal certification body. Actually, napaka-importante po yan. Maging halal certified ang isang restaurant because nagbibigay yan ng trust sa mga consumers, sa mga customers, lalong-lalo na po yung mga Muslims, not only the Maranaos here in Ligan, but all the Muslims sa Philippines. Padayon ang paningkamot sa LGU Iligan aron maila pa ang halal products sa lungsod. Lakip na ang pagtukod og halal butchers area. Ang role ni Agriculture Office mao ang pagtanaw nga adunay mga raw materials, adunay source of raw materials ang Iligan City para isuporta sa ato ang mga naghalal industry na labi na sa ato ang pagproseso sa mga pagkaon. Ang expo mulungtad hantod karong Agosto 14. Cyril Chavez, One Mindanao. Usa ka magtutudlo ang gikalingawan online tungod sa iyang 4-story boots nga gilusong sa baha. Walang baha ang makakapatay sa akin. It's giving! Baha lang ka, doon ako'y boots. Kana ang hatod nga good vibes sa 4-story boots ni Hughes Cooper Aaron Makalisang. Saysay ni Aaron, gipalit niya online ang halos 11-inch boots o girampa dihang gibisita ang mga kanhi niya katrabaho. Sulit gayo daw ang iyang purchase kay nagamit kini dihang milusong siya sa baha sa Malolos, Bulacan. Patoka na online nga karon doon na kapin 300,000 views. Mas exciting ang Kadayawan Festival 2026 sa Davao City sa pakigduyog sa Kapuso Stars. Kasadya og kalingawan ang hatod sa Kapuso Stars sa ipahigayong Kapuso Mo Show agig pakigduyog sa Kadayawan Festival 2026. Makisadya ang cast sa action drama series nga Hari ng Tondo nga sila Isabel Ortega, Ruro Madrid ug Dennis Trillo. Makilingaw usab ang cast sa upcoming GMA Afternoon Prime comedy drama series nga Delivery Boy nga sila Will Ashley ug Mika Salamanca. Sa Sabado na kana, August 15 sa Ayala Mall sa Breeza Activity Center sa Davao City sa alas 4 sa hapon. Kita-kits ug happy Kadayawan mga kapuso! Mga kapuso, ning bago lang miabot na ang balita, ang advisory sa PHIVOLCS kalabot sa naitabog linog, magnitude 5.2 kini mga kapuso nga ang epicenter natala sa Don Marcelino sa Davao Occidental alas 5:22 karong hapon. Mga kapuso, mag-amping kita kanunay na bati kini sa daghang lugar sa Mindanao gani nakita nato dunay nakuyapan sa General Santos City kalabot ni ini. So mga kapuso, mag-amping gayud kita kanunay ug maminaw sa abiso sa atong lokal nga kagamhanan. Mga kapuso, mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay ginapigan, walay giprotektahan. Kani adto og karon, serbisyong tinuod lang. Stay safe mga kapuso.